the friendship na nabuo po natin together with Pastor Ira and Pastor Chris. And we continue to pray, Lord, na patuloy po ninyong pangunahan ng Diyos ang mga gawain na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal. Salamat po sa pagbibigay ng kaparaanan upang kami po'y maligtas. Salamat po, Diyos, maging sa oportunidad na kami po'y makapaglingkod. Hindi para tumbasan ang pag-ibig po sa amin, O Diyos, kundi para lang ma-express namin, O Diyos, ang aming pagmamahal at pagpapasalamat po sa inyo. Aming Ama sa langit, maraming salamat po. Ngayong umaga, turuan po ninyo kami, paalalahanan po ninyo kami, at kung kinakailangan po kaming sawayin, O Diyos, kami po'y makikinig sa inyo. Sinataas ka namin na Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na po. Muli, Pastor Ronald, Tito of Macedonia Baptist Bible Church. Kaya muli po, isa po na kagalakan ang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa Iglesia ng Diyos. Okay? The title of the message that I am going to share this morning, I entitled this, First Things First. Amen. Okay? Unahin natin yung mga bagay na dapat nating unahin. Amen. Okay, as we grow up, mga kapatid, nung mga bata pa po tayo, lahat ng bagay simple. Minsan inisip ko nga, ang sarap maging bata. Wala kang masyadong problema. Okay? Hindi ka lang maglaro dyan. Eh, syempre, pagpapasensyahan ka ng mga tao eh. Bakit? Bata ka pa. Napakasimple ng buhay. Lalaro ka, papasok ka, makikinig ka sa mga magulang mo. Napakasimple ng buhay habang ikaw ay bata pa lamang. But as you grow older, nagkakaroon na ng mga komplikasyon. Especially kapag ka nagiging young adult ka na, later on, adult ka na, napupuno na tayo ng mga responsibilities and everything. Nagiging komplikado yung pamamaraan natin o yung ating pamumuhay. Nagiging komplikado siya. And then parang ang naituturo sa atin, kapag mas komplikado, parang mas importante. Parang yun yung natutunan natin eh. Yun yung parang lesson na i-embed sa ating pagkatao na in order for something to be important, it must be complicated. Right, come on. Hindi ba? So, okay naman sana. Kaya lang, kasi may mga bagay talagang komplikado at mahalaga. Totoo yun. But sometimes, nakakalimutan natin yung mga bagay na simple, pero higit na mas mahalaga kaysa din sa mga bagay na komplikado. That's right. Diba? Yung pagmamahal sa pamilya, simple yan. Diba? Napakasimple na, pero minsan, nakakalimutan natin. Overlook natin yung mga bagay na simple for the sake ng mga bagay na komplikado. Okay? And ganun din sa Christian life natin. As we grow older in the faith, ang akala natin, kapag ka mas komplikado, mas tama. Diba siguro, para maligtas, kinakailangan kumplituhin ko itong mga komplikadong pamamaraan. Parang nagkakaroon. Kaya diba, ang hirap tanggapin para sa mga hindi pamahalan ng palatay Ang hirap tanggapin yung katotohanan na simple lang ang paligtas Diba kasi lahat ng tao, merong tayong iyabang kapag na-accomplish natin yung mga bagay na komplikado. Diba? Kaya parang napakahirap tanggapin. Hindi ba talaga bang panampalatayahan ko lang si Christ, save na ako? Parang kulang. Hindi ba dapat parang kumpletohin ko muna ito para talagang sure na sure yung aking salvation? Napakahirap paniwalaan, hindi po ba? But again, mga minamahal, may mga bagay na simple, pero mga bagay na mahalaga. Ang simple ang sinasabi ng mensahe natin. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang kanyang kaharian. Unahin natin ang katwiran ng Diyos at ang magpapanay kusang lalapit sa atin, mga minamahal. Simple ang mensahe. Hindi natin kinakailangan ipa-complicate mga kung ano-ano pang mga Hebrew word, mga Greek word. Okay naman yan. But I'm trying to say is, simple ang mensahe, simple ang nais ibigay sa atin ng Panginoon at
hindi porke simple po yan, eh ibig sabihin ay walang halaga. Mga minamahal. Simple. Di ba? Simple. Minsan nakakalimutan na natin maging bata eh. Hindi ba? Ang sabi ng Panginoon para sa mga tulad nila ang kaharian ng langit. Simple. Pero mahalaga. Pero totoo. Kapatid. Eh, tama po ba? Mga bata. Okay? Simple. Hindi po ba? First things first. Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. You look at this on verse number 32, no? Or verse number 31. You look at that. Tignan nyo kung paano pinakakomplikado ng mga matatanda. Okay, ang mga bagay-bagay. Kapag tayo nga ako, maraming na natutunan. Kapag ako tayo, marami na napag-aralan. Pinahihirapan natin lalo yung ating mga sarili. Di ba? Pag nag-aaral ka ng science, may mga scientific word pa, mga ganun-ganun. Mangga! May mga ganun-ganun pa, di ba? May mga homo erectus, homo sapi pa, ganun-ganun pa. Human being! May mga ganun-ganun pa eh. Hindi po ba? Pinapakomplikado natin yung mga bagay-bagay. Tingnan yung pag ginagawa ng mga matatanda na. Don't get me wrong ha. Tingnan po ito. On verse number 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or whither shall we go? Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Anong susuotin ko? Look at this! For after these things do the Gentiles seek. So, hinahanap ka ako ng mga Gentiles po yan o yung mga hindi pa mananampalataya. Bakit? Para kasi sa kanila, napaka-komplikado ng mga bagay-bagay. Napakahirap mabuhay sa mundong ito. Napakamahal ng bilyan. Tayo naman, magbabudgeting tayo. Talaga naman, minsan, kalilimutan na natin yung Sunday. Bakit? Kasi, pagka Sunday ka ako, mas malakas ang benta. Hindi ba? Pagka Sunday ka ako, nandiyan yung mga tao sa mall. Pagka Sunday ka ako, nandiyan yung mga sale. Hindi mo ba? Napakasimple naman eh. Uunahin natin ang Panginoon. Diyos ang bahala sa atin eh. But as we grow older, mga minamahal, hindi mo ba nagkakaroon ka na ng computation? Teka, kulang pa yung bayarin ko, kulang pa yung sweldo ka. Minimum wager lang ko. Ina-add na natin, ina-arithmetic na natin, and compute. Eh, napakasimple. Unahin mo ang Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa iyo. First things first. Basic. But sometimes, again, as we grow older nga, di ba? Palibasa, we are bombarded by information. Basic economics, entrepreneurial mind, and etc. We are bombarded by information. We forget na napakasimple lang pala ng nais ng Diyos para sa atin. Hinga ka. Okay? Exhale. Simple. Buhay ka. Right? Buhay ka eh. Simple ang nais ng Diyos eh. Okay? And then on verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what will happen is all these things shall be added unto you. Okay? Mga young people, simple po. Ano po? Okay? Simple naman ang nais ng Diyos sa atin eh. Okay? Unahin natin siya, unahin natin yung kanyang kaharian. Pero minsan, hindi kasi nakakahiya eh. Nakakahiya mag-pray eh. Nakakahiyang malaman na baptist ako, ako kung anong sabihin nila eh. Di ba? Minsan, kakatingin natin sa iisipin ng ibang tao. Isipin lang naman ang nais ng Diyos. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Di ba? Meron mga unnecessary pressure. Meron mga unnecessary influence. Mga unnecessary learnings na hindi naman nais ng Diyos sa atin. Pero dahil may mga bagay tayo na mas inuuna kaysa sa ating Panginoon, nagiging komplikado yung ating mga buhay. Ano kayang sasabihin ng mga dati kong kaibigan? Pagka nakita nilang ako'y pabarong-barong na, nakatawagin nila akong pastor o attorney. Diba? Pero ito, nais ng Diyos ko. Diba? Baka ako kasi hindi na ako lapitan ng mga dating ng mga kaibigan ko kapag nalaman nila ako'y nag-charge na, baka hindi na nila ako kausapin pa. Diba? Pero ito ang nais ng Diyos, unahin natin siya at Diyos ang bahala sa atin. Okay? Look at this on chapter 6 po, mga minamahal. When you look at that on verse number 19 up to verse number 24, makikita po natin na ang topic dyan is true riches. Ang tunay na kayamanan. Komplikado na naman yan. Komplikado na naman yan. Tunay na yaman, negosyo, trabaho, investment. Ayan na, komplikado na naman yan. Pero ano sabi po ng Bible? Unahin natin ang Panginoon on verse number 24.
No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Okay, mga minamahal, hindi po masama yung pera. Okay, hindi masama yung pera. Ang masama yung pag-ibig sa pera. Okay, the love of money. Money is not the root of pag-ibig. It's not money. Okay? Kaya nga sabi nyo, may mga sinasabi pa, if money is the root of all evil, eh bakit merong usapin ng pera sa church? May mga ganun-ganun pa. Because it's not the money which is the root of all evil, it is the love for money. Okay? Hindi masama yung mammon dito na mga minamahal, ang masama is serving the mammon. Okay? Pag pinaglingkuran mo yung pera, yun ang masama. Okay? Kasi yung pera, pwede mong gamitin para sa kalwalhatian ng Diyos. Okay? Mga kailangan, no? Especially sa mga working natin, sa mga professionals po natin, mga young pro natin, hindi lahat tinawag magpastor. Kaya pinag-uusapan niya namin doon sa entrepreneurial mind na subject, no, mga minamahal. Ang business for profit lang, profit, 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 tubo, 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 benefit, benefit, benefit. Okay? Pero pag pumasok ka sa ministry, puro bigay, 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 service, service, service. Bakit ako hindi kami mayayaman eh? Mukha lang. Okay? Mukha lang. Okay? Pero sa realidad, hindi. Bakit? Bigay ka ng bigay, service ka ng service ng service. That is ministry somehow. Pero kayo mga young professionals, mga kapatid, dinisenyo tayo ng Diyos para tulungan ang gawain ng Panginoon. Kaya ka magbuhayaan na sumesweldo ka lang para sa paksakiling kapakanan. Maglalaan tayo para sa gawain ng Panginoon. Dahil nilagay ka ng Diyos yan, dyan ang disenyo sa'yo ng Diyos para makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Para sa pamamagitan niya mo ng salapi na yan, mga binamahal, marami pang mga outreaches, marami pang mga kabataan, marami pang mga lagyan sa ating kapaligiran, at sa palimutan buong mundo, ang marating ng Ebanghelyo ng Panginoon. So again, masama ba ang pera? Hindi masama ang pera. Okay? Mali lang tayo ng paggamit. Mali lang tayo kako ng perspective. Okay? Kuha siya ng litrato, ano ba, ng camera, kuha siya ng picture, 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 picture. Okay? Paglabas ng litrato, ang papangit ng kuha. Okay? Isinoli si camera. Pangit ata itong camera na binili ko sa inyo. Okay? Tinignan yung picture. Tingnan nung nagtitignan. Okay naman. Hindi pangit yung camera. Pangit lang yung anggulo ng pagkuha mo. Sometimes sa buhay natin, no, mga kapatid, tama naman yung isang bagay eh. Mali lang tayo ng perspective. Kaya minsan maraming mga mananampalataya eh. Sinasadyang pahinatan yung sarili niya. Bakit? Kasi ang tingin niya, pagiging mayaman ay kaarnalan eh. Diba? Hindi kasi pag naging mayaman ako eh, baka makalimutan ko ang Panginoon eh. Diba? Kaya ang ginagawa, nagpupumilan na parang bang ayaw yumaman, ayaw maging mahirap, eh pinapayaman ka na ng Diyos para magamit niya sa kapila para sa gawain ng Panginoon. Because you are designed that way. Design sa'yo ng Panginoon eh. Bakit naman kung lahat tayo puro pastor? Hindi mo ba? Wala nang member. Sino makikinig? Magpihirang church yan lahat, pastor. Bakit hindi ba? And then you read Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12, makikita mo, many members but one body. Pagkakaiba tayo ng disenyo, mga kapatid, pero iisang katawan. Okay? We have to function according to our God-given roles. Okay? Kung pakaiba na yung hindi mo role, hindi ka naman dinisenyo para dyan eh. Pero may disenyo ang Panginoon that you can glorify God in that ministry. Kaya kasabi ng Bible, serve, serve, ministry, ministry. When you teach, teach. When you administer, administer. When you give, give with all generosity. Okay? Kung ano yung layunin ng Diyos sa atin, yun ang ating gampanan. Ang problema minsan sa katawan, hindi ka naman matay. Bakit tingin ka ng tingin? Diba? Hindi naman ikaw yung una eh. Bakit ikaw ang nangunguna? Ang nangunguna, let us function according to our God-given roles. Okay? Matthew chapter 6, pareho mga kapatid, true riches. Makikita natin from verse number 19 to verse
verse number 24. From verse number 25 up to verse number 34, makikita natin yung origin. Kaya kasi komplikado na nga eh. Nag-worry na sila nung kakainin ko. Okay? Ano yung mangyayari sa akin bukas? Nag-worry na. Mga kapatid, ako ang diskarte ko dyan. Sabi ko minsan, Pastor, paano kaya yung future ko? Paano kaya yung future ko? Kaya may mga ganun klaseng question. Sabi ko, nangyari na ba? Hindi pa. Ako mo lang problemahin. Okay? One at a time. Okay? Ako ganun ang ginagawa ko. Hanggang hindi pa nangyayari, hindi ko pinaproblema. Bakit? Baka ako nag-worry ka sa isang bagay na pwede o hindi pwede maganap. Eh kung nag-worry ka, hindi nangyari. Eh di sayang yung pressure. Sayang yung sakit ng ulo. Eh, last time I advise a student. I advise a certain student, no, mga kapatid. Bakit? Okay? Kasi hindi niya in-enroll yung isang subject. Hindi niya in-enroll yung research. Hindi niya, thank you po, Pastor. Hindi niya in-enroll yung isang subject. Yung research, bakit daw? Kasi Pastor, may kompre kami. Baka ako bumagsak ako sa kompre. Kinuha ko tong research. Okay, sabi ko sa kanya, subukan mo muna. Subukan mo muna. Hindi mo na kasigurado kung babagsak eh. Hindi ba? Kapag nagtotoo na, saka mo problemahin. Kung makapasa ka. Eh, di sayang yung worrying. Sayang yung panahon na nag-worry ka, nagkasakit ka pa. Hindi ba? Lagas-lagas pa yung mga buhok natin. Kaya nga sabi dito, o sino sa inyo makapagdadagdag sa inyong sariling katawan sa pamamagitan ng worrying? Wala! Kaya pag wala pa, huwag natin problemahin. Yes, down, mga kapatid. Minsan gumagawa tayo ng sarili natin problema eh. Hindi ba? Baka ako galit sa akin si ano, hindi kausapin mo, tanungin mo. Kasi naman, ka na. Teka ba, parang masama ang loob niya sa akin. Eh di tanungin mo and take his word for it. Pag sinabi niya hindi, eh di paniwalaan mo. Simple! Di ba mga kapatid, you always operate on the pretext of clarity. Kaya minsan kasi naglalagay tayo ng problema na hindi naman nag-exist. Sometimes we worry out of nothing, no mga kapatid. Okay? Kaya pagdating dito sa verse number 33, ito yung antidote. Ito yung gamot, mga kapatid, sa pag-aalala. Okay? Minsan mga kapatid, kapag tayo nag-worry, kapag tayo nagdududa na may mga minamahal, kakapit tayo sa pangako ng Diyos. Alright? Okay? Kapag tayo nag-worry, kapag tayo nagdududa, aalalahanin natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi kung merong mapagkakatiwalaan, hindi salita ko, hindi salita ng inuman, hindi pangako ng inuman, kundi salita at pangako ng Panginoon. Look at this! Ang pangako ng Diyos, the promises of God are history in advance. Bakit po? It will surely come to pass. Ay laging matutupad. Bakit? Kasi yung Diyos na nangako ay may kakayahan na tuparin ang kanyang pangako. Tinaman ka mga kapatid, nangako ako sa tao. Minsan natutupad, minsan hindi. Dalawang dahilan. Bakit? Number one, hindi niya kaya. May kahinaan siya. Gusto naman niyang ibigay sa'yo yung buwan eh. Gusto niya, pinapangako ko, ibibigay ko sa'yo yung bituin sa langit. Gustuin man niya, hindi niya kayang gawin. Okay, that is the first reason. May kahinaan ng tao. Hindi mo ba? Alam ang kahinaan, alaga ang tao minsan sinungaling. Nangangako, hindi kayang tuparin. Ako talaga, pag nangako talaga, hindi ba yan? Si ano, pag nangako yan, talaga laging pinapako, consistent. Okay, pero look at this. Ang Diyos, hindi mahina at hindi sinungaling ang Panginoon. Kaya ang kanyang pangako, pwede natin panghawakan. Kaya pag sinabi ng Bible that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you, it simply means that if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all your needs will be provided. Okay? And that is proven. Proven yan, mga kapatid. Ask the pastors, all the pastors, as the faithful members of the church, and you would know, wala pang nagtapat sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Proven. Okay? Number one. Okay.
Balik po natin yung Micah chapter 6, verse number 22. Look at this. I have 3 points for us to consider this morning. Look at that. Point number 1 po natin, the priority of the kingdom. The priority of the kingdom. And when we say priority, yung dapat natin unahin. Amen. Alright? Yung dapat talagang binibigyan natin ng pinakamahalaga. Okay? At ang sabi po rito, but seek ye first the kingdom of God. Amen. Okay? Unahin daw natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Okay? Ano ba yung kaharian ng Diyos? This is not a physical kingdom, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng John, hindi ba? Ano yan yung, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? That is not a physical kingdom. Alright? Hindi yan yung may hari, may reyna, may mga prinsipe. That is not a physical kingdom. And what is the kingdom of God? The kingdom of God is the rulership, the kingship of God in our life. Ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga bago ng palataya. Amen. Yun ang ganda. Ang sabi po ng Bible, but seek ye first the kingdom of God. Unahin natin, mga minamahal, na ang dapat paghahari sa buhay natin walang iba kundi ang Diyos. Okay? May mga mananampalataya, lagi nga natin sinasabi, paano ka naligtas? Tinanggap ko si Kristo sa aking puso. Nasaan si Kristo? Nasa aking puso. Di ba? Sanay na sanay tayong sagutin yan eh. Sanay na sanay tayong banggitin yan eh. Eh, ang tanong, nasa puso mo nga ang Panginoon. Siya ba ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Baka ako nasa puso nga lang, hindi naman siya Lord. Hindi naman siya yung Master. Ang Master pa rin, yung sarili natin na nandito. Okay? Yung may hawak pa rin ang manibela ng buhay natin, tayo pa rin at hindi ang Panginoon. Okay? Yan ang number 1 na ingredient for carnality and tragedy. Hindi ba? Kaya maraming mananampalataya na mga kapatid, nakikita natin na they are falling publicly. Okay? Mga kapastoran na nahuhulog sa tulay, di ba? Mga members na tumatalikod sa Panginoon at ang iglesia. Again, these are just public manifestation, kapatid. Bago mahulog yan publicly, una na yan nahulog privately. Okay? Kaya alagaan natin ang relasyon natin sa Diyos. But seek ye first the kingdom of God. Okay? This morning, magkaroon po tayo ng magyaman, ng self-examination. Alright? Kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Puro tayo Diyos, puro tayo Diyos, puro tayo church. Pero what about our personal and private relationship with God? There is nothing wrong with corporate worship. Okay? And that is good. Okay? That is good for you. That is good for me to attend corporate worship. Pero what about our personal devotion? What about our personal worship? What about our personal relationship with God? What about it, mga okay? Sometimes, ang daling pikein ng faithfulness sa paglabas eh. Okay? Ang daling magsuot ng magandang damit. Ang daling pumunta sa church ng maaga. Hindi po ba? Para makita tayo na kung sino-sino. Hindi po ba? Pero what about our personal relationship with the Lord? What about it? What about it? Sometimes people are concerned with their reputation. Okay? Ano yung tingin ng tao sa akin? Ano yung masasabi ng mga tao sa akin? Ano yung masasabi ng mundo sa akin? Okay? Sometimes we are too much concerned with our reputation. But ladies and gentlemen, dapat ang main concern natin is our character. Bakit? Kasi yung character, yun yung ikaw talaga. Yung reputation, yun yung tingin ng tao sa'yo. Yung character, yun talaga ikaw. Okay? And again, having God in our life, it is not a public display only. Okay? But it should start within. Dapat nagsisimula sa loob. Mga minamahal. Sa loob. Alright? Sa loob po. Sa loob. Eh, anong pinagkaiba ng reformation sa transformation?
reformation. It's all about change. The main idea is change. Pero yung reformation, paglabas lang yung binabago. Hindi mo ba? Nagdamit lang ng maganda, nag-ahit lang, alam mo na, that is reformation. Puro symbols lang, di ba? Puro rituals lang. That is reformation. Pero yung transformation nang gagaling sa loob. Binagong puso. Na nagre-resulta sa binagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pagbabago sa loob na kusang lumalabas, kapatid. But seek ye first the kingdom of God, the priority of the kingdom. Okay? Let us prioritize our relationship with the Lord. Let's prioritize it. Okay? Kasi sometimes, pumapasok tayo sa mga Bible school, nag-church tayo, but again, what about our personal relationship with Him? Okay? Meron isang nagva-violin eh. Hindi naman talaga siya marunong. Kaya lang, kasi taga-orchestra, marami kayo nagva-violin. So hindi naman talaga siya marunong, nakikigaya lang. Talaga, hindi natin, pagka pinapalakpakan yung nag-orchestra, kasali siya sa pinapalakpakan. Pero dumating yung panahon, nagkaroon, isa-isa lang yung play. Dahil isa-isa lang, hindi siya nakatugtog. What I'm trying to say is, di ba, madali nating pekein na para bang faithful tayo sa harapan ng tao. But again, time will come. Time will come. Ang bawat isa sa atin, haharap tayo sa Panginoon. And what matters the most is our personal relationship with Him. Yes, sir. Sabi ng Matthew chapter 7, Lord, hindi ba nagpalayas kami ng demonyo? Hindi ba naglingkod kami sa iyo? Hindi ba nagpakain kami ng mga pahihirap? Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo kilala, kayong mga manggagawa ng masasama. Amen. Because they focus too much on the outward. But forget the very basic na bago tayo lumabas, dahil natin ang kalooban natin sa Panginoon. Hindi ba, mga binamahal? Kaya bago natin isipin yung pinagong buhay, bago natin isipin yung mga magandang patotoo, unahin natin yung pinagong puso sa Panginoon. Paano magsisimula yan? Diba? Paano magsisimula yung pinagong buhay? Sa pamamagitan ng pagkilala natin kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Okay? Alam niyo po mga binamahal, my personal testimony is, nung ako po'y bata ba, I encourage our children's ministry pastor. Because I am a proud of our children's ministry. Pero aamin po ako sa ito. Back in the days, leader ako ng mga bata. Ako yata yung nagsusunglit dito. But I am unsaved. I am unsaved. Bakit? Kasi si tatay at si tatay, pag di ako nag-church, kukurutin ako. Pagkagalitan ako. Gusto ko man manood ng mga cartoons tuwing linggo pa naman pinapalabas yun, tuwing linggo na umaga. Pero nung nag-high school na ako, hindi na ako tinatabla ng kurot. Ano nangyari? Di labas ang kalokohan ko hanggang college. Kapatid, not until 20 years old, doon ko lang talaga tunay na nakilala ang Panginoon. Hindi ko sabihin, pwede mong pekein eh. Hindi ba pwede sa harap ka ng tao, nagsusong din ako, leader ako ng mga kabataan, pero sa puso, unsaved pala. Punong-puno ng pagbabanggap. Pero alam niyo, hindi rin sayang yung children's ministry. Dahil nung nakakilala ako sa Panginoon ng mga kapatid, lahat ng mga tinuro sa akin, ng mga Sunday school teacher ko, si Teacher Sisi, si Teacher Lisa, si Teacher Sisi, mga Sunday school teacher ko ng mga minamahal, hindi na sayang. Bakit? Lahat ng tinuro nila sa akin, parang nag-review in my mind. Okay? Lahat ng tinuro nila, napapakinabangan ko until now na ako'y pastor na. At tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim. Children's ministry, amen? Tuloy-tuloy lang. Hindi sayang. Mga bata lang naman yan. Hindi nagtatanim tayo sa kanila. Sooner or later, pagbubungahin niya ng Panginoon. Okay?
But what I'm trying to say is na mga minamahal, unahin natin yung relasyon natin sa Diyos. Unahin natin, tinuturuan tayo sa church, hindi para lumabas na tayo yung mga banal. Kailangan natin lahat ng Panginoon. Kailangan natin ang Diyos tayong bawat isa. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang minsan napapanggap tayo na para bang tayo mas magaling kaysa sa iba. No, every one of us, each one of us, kailangan natin ang Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Okay? So, let's stop pretending. Right? And let us do what is right. Hindi dahil sa kung sino-sino ba man, kundi dahil nauunawaan natin kung sino ang Panginoon sa mga buhay po natin. The priority of the kingdom of God. The priority of the kingdom of God. Number 2 po. Number 2, sabi po ng Bible, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 1, the priority of the kingdom. Number 2, the pursuit of righteousness. Amen. The pursuit of righteousness. So hindi mo lang hahanapin yung kalulatian ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, hahanapin din natin yung kanyang katwiran. Amen. And what is righteousness? The very root word, right. Pagiging tama. Hindi mo ba hindi may tama? Pagiging tama. Right. Righteousness. Righteousness means living a life in alignment with the will of God. Ipinamumuhay mo ang iyong buhay na naka-align. Okay? Naka-align sa salita o kalooban ng ating Panginoon. Eh, paano mo masasabi na align ka sa salita ng Diyos? Paano mo masasabi na align ka sa kalooban ng Diyos? Again, the will of God, it is always in the Word of God. Amen. Amen. God will never contradict His Word. Amen. Okay, minsan kasi no, especially tayo, sabi ko nga, as we grow older, nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. Malinaw naman kung ano yung tama eh. Amen. Kaya lang, hindi ko kasi feel eh. May pag-ganun-ganun pa eh, no? Nakakala mo yung feeling niya, yun ang basihan ng pagiging tama at mali. Right? Kapatid, don't use your emotion as your standard for living. Bakit? Kasi yung emotion, ganun-ganun yan, no? Minsan sobrang saya, minsan sobrang lungkot, minsan panatag lang. Eh kung nag-desisyon ka na sobrang saya mo, eh nawala na yung kasiyahan, unti-unti nag-subside. Most likely, our decision making is wrong. O kaya naman, nag-desisyon kang sobrang galit ka. O kaya sobrang lungkot ka. Gumawa ka ng mga major decision. Kaya hindi mo pinag-isipan and andun ka sa peak of emotion. Most likely, the decision is wrong. Bakit? Di pinag-isipan eh. Walang consideration eh. And yet, ganyan ang mundo natin ngayon. Eh, na para bang, alam mo yung confirmation ng magandang pakiramdam. Di ba kaya nauuso yung mga churches ngayon puro emotional driven? Hindi dapat tayo emotion driven. Dapat truth driven. Scripture driven. What does the Bible say? The Bible, it is our standard for our faith and for our practice. Mga kapatid, believers' instruction before leaving earth. That is our Bible, kapatid. But sometimes, ako mga kapatid, minsan, nag-decision ako, wala akong special na emosyon na nararamdaman. Minsan, ano bang hinihintay natin? Magliwanag ba yung ating mga mata? Na para bang pag nag-decision ka, ikaw ay nahihimatay. Para malaman na yan ay galing sa Diyos. Hindi! Malalaman mo na galing yan sa Diyos kapag sang-ayon sa salita ng Diyos. All Scripture is given by inspiration of God. Galing sa Diyos, hindi lahat ng Diyos. And it is not profitable for doctrine, for you to know what is right, for reproof, for you to know what is not right, for correction, for you to know how to make it right, and for instruction in righteousness, for you to know how to make it stay right. Yes, sir. Bible. Amen. Align ourselves with the Word of God. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
You look at that. Ang tamang relasyon sa Diyos, kapatid, nagsisimula ng mga tamang gawain sa mananampalataya. Nagsimula ka sa kingdom of God, right? The rulership of God in our life. And as a result, nagkakaroon ng katwiran sa ating pamumuhay. Kapatid. Kaya sino rito yung nagbubuo ng jigsaw puzzle? Pero mo ba rito? Basta gusto ko nagbubuo. Ano yung jigsaw puzzle? Yung puzzle. Okay? Yung puzzle. Are we on the same page? Yung puzzle. Alam mo niyo yun? Okay? Ano yung una yung nilalagay? Yung sa gitna? Yung sa gitna? Siyempre hindi. Napakahirap nun. Ano nilalagay natin? Yung nasa corner. Yung apat na corner. Yun ang inuuna natin. Di ba? I don't know about you, pero sa normal na tao na tulad ko na hindi naman masyadong matalino, ang alam ko talaga yung apat na corner. Bakit? Alam ko, sigurado ko, yun yung talagang tama eh. Hindi ako magkakamali nun eh. And from there, from that four corners, unti-unti ko siyang bubuuin, kapatid. The will of God is like that. Gawin mo muna kung ano yung alam mong siguradong tama. Amen. That's right. Hindi, pastor, tinatawag ako magpastor eh. Mag-devotion ka muna! Bakit? Yun yung alam mong sigurado kang tama. Amen. Hindi mo ba? Mag-active muna tayo sa mga churches natin. Yay! Bakit? Alam natin, yun ang tama. Mahalin muna natin ang Panginoon bago natin malaman yung talagang specific na kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. Gawin muna natin yung sigurado tayong tama at yun ang unahin ng Panginoon sa mga buhay natin. Yes, sir. Puzzle. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Your relationship with God, that is the first piece of the puzzle. And from there, unti-unti natin bubuuin. Amen. The pursuit of righteousness. Amen. The Bible says, be ye holy, for I am holy, saith the Lord. Yes, sir. Kapatid, hindi natin mapiplease, maluluwalhati ang Panginoon kung tayo namumuhay sa kasalanan at karumihan. Amen. Yes, sir. You cannot be right with God and wrong with people. We cannot do that. Kaya unahin natin yung relasyon natin sa Diyos at yung relasyon natin sa Diyos yun ang magtuturo sa atin ng mga tama na dapat ginagawa natin. Amen. Hindi pwedeng hindi. Basta ako mahal ko ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat mahal mo rin ang mga bagay, mga tao na pinakahalagahan ng Panginoon. Amen. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, ang church hindi. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, ang pastor ay hindi. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, ang mission ay hindi. Pagmamahal, hindi pwedeng mahal natin ang Diyos at ang mga kaluluwang wala pa sa Panginoon ay hindi natin iniibig. That's right. Amen. Kung talagang mahal natin ng Diyos, mga minamahal, paahalagaan natin ang mga bagay na mahalaga rin sa Kanya. And sometimes it requires us to sacrifice something. Okay? Amen. Kaya yung mga simpleng alitan, kung makakahaglag yan sa paglago ng gawain at paglago ng, alam mo yan, ng ministry ng Panginoon, let us let it slide. Hindi na dapat natin pinalalaki yan. Amen. Di ba, Koting? Hindi ka lang pinansin. Pagpapalit mo yung relasyon mo sa Diyos, bakit? Dahil hindi ka pinansin. Eh kung malabo lang ang mata nung katulad ko, ay dahil yung kapatid, pag nagkita tayo kung saan-saan, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo mapapansin. Hindi dahil sa gusto ko. Malabo lang talaga yung mata ko. Ano sabihin, si Pastor Ronald, napakasuplado. Okay? Kung kaya lumagay sa katuyuan ko, ang mga mukha niya magkakamukha lang, full blurred. Di ba? Right? Mga kapatid, what I'm trying to say is, mga simpleng bagay lang naman. Hindi ba? Hayaan mo na yan, let it slide. Alang-alang sa gawain ng Diyos. Amen. But seek ye first the kingdom of God. Amen. Sometimes kasi lagi ang gusto natin, tayo yung tama eh. Hindi mo ba tayo yung magaling? Kaya pag hindi tayo napansin, hindi tayo napahalagahan para baka buong mundo umiikot sa atin. Kapag hindi tayo napagbigyan, sumasama yung ating kalooban. Yes, amen. Unahin natin ang mga bagay na mas mahalaga sa Panginoon. Amen. Yes, sir. Right? Sometimes it takes maturity to do that.
Bakit? Kasi tinan mo yung bata, lahat ng bagay tungkol sa kanya eh. Hindi mo kasi ako binigyan eh. Hindi mo pinayagan, hindi mo kasi ako pinayagan eh. Kumbaga pag bata pa ba, everything revolves around him. Bata pa eh. Pero pag tumatanda na yan, natututong magbigay, natututong umunawa, di ba, natututo ng responsibility, natututo ng accountability. Bakit? Tumatanda na eh. Pero pag bata pa, may lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi tayo gano'n mga kapatid. As we grow older in the Lord, natututo tayong umunawa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 1, ano po yun? The priority of the kingdom. Number 2, the pursuit of righteousness. And what will happen? And all these things shall be added unto you. Number 3, the promise of provision. The promise of provision. Kapag daw inuna mo ang Panginoon, hindi ba? Yung relasyon mo sa Kanya, at yung Kanyang katwiran, what will happen? And all these things shall be added unto you. Hindi lahat ng hilingin natin ha, kundi lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat ng iyong pangangailangan, it will be provided by the Lord. I'm not saying wala ng suffering. I'm not saying wala ng pagtitiis. I'm not saying wala ng inconvenience. Lahat yan bahagi ng buhay. But what I'm trying to say, kapatid, kapag meron tayong suffering, kapag meron tayong mga, alam mo yun, meron tayong pagtitiis, I'm telling you, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos. Maganda ng illustration itong bahay sambahan natin eh. Kita nyo, hindi pa tapos. Pero hindi yan habang buhay na ganyan. Right? Parang scaffolding, sino gusto? Ako, pastor, gusto kong disenyo ng bahay yung may scaffolding sa labas eh. Walang ganon. Gusto ko yung may mga kukulamber sa labas. Pag ako nagkabahay, ganun disenyo gusto ko. Walang ganon. Pero kinakailangan yung mga kukulamber sa labas, yung mga scaffolding, habang binubuo pa yung bahay. Pag tapos na yun, wala na yung mga scaffolding, makikita mo na yung disenyo ng architect. At ang architect ng buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya matuto tayong maghintay, kapatid. Hindi pwedeng may nangyari lang na dito. Tambo ka na agad kay pastor. Hindi pa yan tapos. Konting problema lang sa church. Akala mo wala na, kapatid. We are all under construction. Baka nga ako, 2 years from now, 1 year from now, kapag na-overcome natin yung problema na yun, pag-uusapan natin, tatawanan na lang natin. Talaga, naging problema ba natin yun? Diba? It's maturity, hindi pa tapos ang Diyos sa atin eh. May plano pa ang Panginoon eh. Okay? At hindi porket may suffering, at hindi porket merong inconvenience, at tapos na ang Diyos. God will surely honor your obedience. God is pleased with our obedience. Obedience is still better, far better than sacrifice. Obedience is the very best way to show that you believe. Still obedience. Okay? And all these things shall be added unto you. And when I say all these things, hindi lang our daily needs. Diba doon sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. That is our daily needs. That is our physical needs. Okay, yung bahay mo, yung pagkain mo, yung everyday needs, it will be provided by God. Pero did you know mga kapatid, ang buhay ng tao, hindi lang umiikot sa daily needs. Hindi lang umiikot sa physical needs. Okay, kaya kahit mga mayayaman, minsan, papaka-iwak, ano may kulang sa kanila? Mayayaman na yan. Hindi mo ba? Kasi ang buhay ng tao, hindi lang umiikot sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang daily needs. Pero biyaya ng Panginoon, papuri po sa Panginoon. Hindi lang daily needs ang kayang ipagkaloob ng Diyos. Even our deepest needs. Deepest needs. Yes, sir. No? Yung pangangailangan na hindi na kayang i-provide ng physical. Di ba yung purpose mo sa buhay? Gusto mo yung gigising ka ng umaga, wala kang purpose. Kung maganda nga yung patalastas, parang kanino ka gumigising? Para sa trabaho, ang pangit. Para sa puso, ang pangit eh. Pero kapag ikaw
buhay, ang buhay mo merong layunin. Amen. Merong deeper meaning behind your existence. Amen. Amen. Diba? Hindi ka nag-exist para lang maging masaya. Pero sabi nila, bakit ako nandito para maging masaya? Kalokohan yun! Nandito ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Eh diba? Kaya nga pag bumibili tayo ng gadget, merong mga manual. Tapos yung layunin ng inventor, nando doon sa manual para ma-maximize natin yung paggamit ng mga equipment na yan. Tayo gawa tayo ng Diyos. At meron siyang binigay na manual. Diba? Para malaman natin yung layunin ng Diyos para sa ating mga tao, mga minamahal. Hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. May layunin ng Diyos sa iyo. At nanto doon sa pagtupad sa layunin na yon, doon masasagot yung ating pinakadakilang pangangailangan. Amen. Yes, sir. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, mga young professionals, mga business owners and everything, may layunin ng Diyos. Amen. Huwag yung hayaan na daily needs lang ang na-provide. Tama. Even the deepest needs. Amen. Amen. Even the deepest needs. Yes, sir. God has a purpose behind it. Amen. God has a Yeah. Amen. Yes, sir. Okay? So look at that. When we prioritize the kingdom of God, and when we pursue the righteousness, God will definitely fulfill His promise to provide. Amen. Alam mo, minsan, nakakaranas tayo ng kakulangan. Hindi na problema, ang problema wala sa Diyos. Hindi ba, minsan, Lord, kulang ito, kulang iyan. Tanungin muna natin yung sarili natin. Bakit may kulang? Yeah. Amen. Lord, bakit may kulang? Eh, ang pangako mo, hindi mo ba? But seek ye first the kingdom of God. And what will happen? All these things shall be added unto you. Amen. Baka ako hindi natin inuuna ang Panginoon. Yeah. Baka ako mas mahal natin yung binibigay kesa sa nagbigay. Oh. Amen. Sabi maraming mananampalataya, ganyan kung kailan pinagpala sa kanakalimot. Lord. Kung kailan na-provide yung pangangailangan, kung sinadong hindi pa, wala pang trabaho. Pastor, ipag-pray niyo po. Yung business po namin, yung trabaho po na ina-applyan ko. Nung pinagkaloob na ng Panginoon, hindi na nag-church eh. Sometimes nakakalimutan natin yung nagbigay at mas binibili anak ng alaga yung ibinigay. Lord. Eh, tanong ko ay kung gawin. Lord. Eh, di palit na naman tayo. That's right. Amen. Minsan kailangan matutunan natin yung lesson in the hard way. Yung kunin ng lahat sa'yo para malaman mo kung sino talaga ang nagbigay. Amen. Hindi po ba kami namahal? Amen. Well, look at that. Let us prioritize the kingdom. Amen. Let us pursue righteousness. And lastly, the promise of provision. Amen. In our conclusion, mga minamahal this morning, sabi ko, the message is somewhat simple. Very, very simple. Basic. Pastor, alam ko na yan. And praise the Lord for that. Praise the Lord. But sometimes you have to be reminded of simple things. Right? Sometimes pinapakomplikado natin yung mga bagay-bagay. Ang kailangan lang pala unahin natin ang Panginoon sa buhay Amen. natin. Amen. So sometimes may mga computation tayo. Computation. Okay? Para sa ganito, para sa ganyan. Ako, I do my computation. Para sa ganito, para sa ganyan, para sa ganyan. So, siyempre, that is the, for you to steward properly. Lang pwedeng gastos ka ng gastos eh. Hindi po ba? And sometimes we forget sa equation yung biyaya ng Panginoon. That God can do more doon sa mga bagay na meron na tayo. Di ba? Nalala niyo yung bata na may isda sa mga tinapay? Nagkasya para pakainin yung libo-libo. So sometimes, nilagyan mo na lang computation yan, kulang. Tama naman yung mga apostol eh. Pero dito, bata, may dalawang isda, alimat tinapay, dalawang isda. Pero ito sa dami ng mga tao, tama naman sila eh. Di ba? Bakit yun yung computation eh? Yun yung math behind it eh. Pag nakalimutan nila, sino itong kasama nila? Ang Panginoon. Amen. If you have God, God is more than enough. Amen. He is more. And He can do something beyond what we can expect.
Ang biyaya ng Panginoon. Amen. Kasi sabi ko kanina, mga pastor, hindi naman kami mayayaman. Ang mayayaman, kapatid, hindi kami mayayaman ang dali. Pinag-aaralan namin sa business, wala talaga wala talaga profit. Siyempre, it's all about service. Yun ang buhay ng ministry, yun ang buhay ng ministeryo. Tama. Pero nakikita ko, bakit ako papatak mga pastor hindi naman pinababayaan ng Panginoon. Amen. Pinababayaan ng That's Panginoon. right. Bakit? Seek ye first the kingdom of God. Amen. Seek ye first. Siyempre, nagpapasalamat din ako personally. Papasalamat ako sa mga members. Amen. Without the help of our members, without the help of That's right. I know I have a lot of weaknesses. Marami. And too many to count. Too many. Right? Pero nagpapasalamat po ako that we have members who truly love the Lord. Amen. Truly love the Lord. And I know, Pastor Ira, may mga ganun din tayong mga members ko. Amen. Hindi ba namin kaya mag-isa yan Tama. This is not a one-man army. And we need help. Amen. Macedonia Christian Faith. Amen. Right? I know you have a good pastor. Even more good looking than I am. But he cannot do everything. Yeah. He cannot do. He needs the support of his family. Amen. That's right. Members who truly love the Lord and love the ministry. Amen. Who truly love them. Okay? And look at this again, if we function according to our role, puri mo yun, yung pastor, nagpapastor, yung member, nagpapasakop, yung mga teacher, nagtuturo, yung mga, if we function according to our role, well, imagine what kind of church is that? Amen. That's right. Amen. I want to be a part of that church. Yes, sir. That would be a church and believers would want to be a member in. Amen. Di ba? Yung church na maligaya, masaya, na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Yes, sir. But if we devour one another, mas magaling ako sa'yo. Hindi yun, si kapatid kasi ganito yan if we devour one another, that is a deterrent to our ministry. Yeah. That is a step backward, kapatid. Tulak ng tulak yung mga tapat. Okay? Yung mga hila naman ng hila. Sad. That's right. Malungkot. But if we function according to our God-given role, wow, imagine what kind of church. Amen. It is the church that the Lord is glorifying. Amen. Okay? That's right. Amen. But before that, first things first. Amen. Amen. It will start with our relationship with the Lord. Imagine bawat member masigla ang relasyon sa Diyos. Mahalaga ang Diyos para sa kanilang buhay. In their decision making, palaging kasama ang Panginoon. Okay? You always consider God in your decision making. Always consider God. Lagi natin itatanong kung kasama ko ang Panginoong Jesus, ano kaya ang masasabi niya? Always try to find, Lord, ano bang sinasabi mo tungkol sa bagay po na ito? Okay? Kung lahat tayo hahanapin ang kalooban ng Panginoon, lahat tayo hahanapin ang kalooban ng Panginoon. Imagine, what kind of church could it be? Amen. First things first. Amen. Pastor Ryan? To God be the glory. Amen. Okay, so salamat Pastor Ronald Tuto sa mensaheng pinagkaloob sa atin. Napaka-basic, first thing first. And who is the first? God. Diba? Sabi ng Bible, I am the first and the last. Okay? Hindi natin pwede i-honor ng Panginoon kung nilagay natin siya sa pangalawa. No? Sabi ng Bible, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for Thou hast reigned in all things, and for Thy pleasure they are created. Ilikha ba tayo ng Diyos? Ibigyan natin luwalhati yung lumikha sa atin. Amen? At hindi lang tayo nilikha ng Diyos, niligtas na pa tayo. Kaya napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. Amen? How excellent is our God is. So thank you, Pastor, sa mensahe na pinagkaloob sa atin. Let's all stand up, please, as we have our invitation this morning. Are we blessed by God? Amen? Kung tayo po yung napagpala ng Diyos, sa umagang ito, napaka-basic po ng mensahe. Sabi po ng ating mga aral, hindi mo na kinakailangan gawing komplikado. Huwag mo nang itanong, talaga bang dapat unahin ng Diyos? Talaga bang dapat unahin yung karyan? Huwag mo nang gawing komplikado yan.
nakalagay na sa Biblia. Kaya lang nagiging komplikado ang buhay, mga kapatid. Simple lang eh. Hindi mo inuuna ang Diyos. Ba't hindi mo inuuna ang Diyos? Simple lang. Hindi mo siya kayang pagtiwalaan. Pag inuna ko ba ang Diyos, kaya niya bang i-provide ang aking pangailangan? Kaya tayo minsan ang daming komplikasyon ng buhay. Why? Natakot kang unahin ng Diyos sa buhay mo. Pero sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Napakarami nating alalahanin, napakarami din nating kaabalahan, mga kapatid. Pero yung basic, yung una, to seek God first, nawala na. Diba? Kagaya ni Martha, sabi ng Bible, she was cumbered with very much things sa buhay na ito. Pero tandaan natin, why we need to put God first thing first? Because He talks about eternal matters. Mahalaga ka, mahalaga ang bawat isa sa harapan ng Diyos. And what is the first thing in our lives? Sabi po ng ating mga ral, it is our personal relationship sa Panginoon. Sa mga bisita po natin ngayong umaga, sa pamunang paggabay ng Banal Espiritu, pamunahan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa aming invitation. Alam ko po ang mensahe ay napakaliwanag, Ama. At di na namin kailangan gawin komplikado ito. Lumapit na lang kami sa paanan ng Panginoon. Maging honest na lang kami sa aming sarili. Sa buhay ba namin, inuuna ba namin ang Diyos? Pinapahalagan ba namin ang relasyon namin sa Panginoon? Kung hindi, kapatid, why don't you come to the Lord and ask the Lord, Lord, forgive me. Kaya pala masyadong komplikadong buhay. Hindi na ako tinantanan ng mga problema, gasusin, kasi hindi ko inuuna ang pagharian ako ng Panginoon sa buhay ko. Sa mga kaibigan po natin, mga bisita po namin, salamat po sa presence nyo, mga kaibigan. Sa oras na ito, kung tatanungin po namin kayo po ba'y nakakatiyak sa langit kayo pupunta? Kung bakit kailangan po natin unahin ang Diyos, ang pagharian ng Diyos. Kasi po mayroong pang buhay sa kabilang buhay. Ang buhay sa lupa ay temporary lang to. Eh hindi po dapat ito priority. Ang priority natin, yung eternal. Isang araw mamamatay po tayo. Meron po tayong kaluluwa. At yung kaluluwa po natin, pag tayo binawi ng buhay, nilimutan mo ang Diyos, hinuli mo ang Panginoon. Hindi mo kinilala yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, na pinadala niya kanya lang na si Jesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Prioridad tayo ng Panginoon. Pinahalagan tayo ng Diyos. Pero dilimutan mo yung mga bagay na yan at isang araw, binawian ka ng buhay. Palagay mo saan ka pupunta. Kagaya ng mayaman, sabi ng Bible, ilang beso humiling kay Abraham, utusan mo si Lazarus na isaw-saw ang kanyang daliri sa tubigan at isaw-saw ito sa tubig at ipatak sa aking dila dahil ako'y lubos na uhaw. Sabi na ni Amang Abraham, hindi na maaari, anak. Sige, buhay mo na lang si Lazarus para sabihan ng aking 5 kapatid dahil alam ko sila'y pupunta rin dito. Anong sabi ni Amang Abraham? Son, remember, in thy lifetime, alalahanin mo, no'y kay nabubuhay pa. Kaya itong mga yugtong itong mga pangyayari sa buhay natin, isang araw, ire-rekolto ng Panginoon. And I believe it will be the basis of God's judgment. And it will justify us kung bakit ka pupunta sa impyerno. Binaliwala mo ang mensahe. Binaliwala mo ang Diyos. First thing first, napaka-importante ng kingdom ng Diyos. Napaka-importante ng kaligtasan. Napaka-importante ng relasyon mo sa Panginoon. Sa umagang ito, kaibigan, hindi po aksidente na naririto ka. Ikaw ay pinag-pray ng mga kapatiran. Pinag-pray po namin kayo. Pinag-pray tayo lahat. Higit sa lahat ng ating Panginoon Jesus. Pwede ba bawian ng buhay? Tiyak ka ba sa langit ka pupunta? Ayan ang pinaka-importante. What shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose own soul? Binigyan mo na lahat ng prioridad ng mga bagay sa lupa. Pero kamusta yung kaluluwa mo? Sa langit ba yan pupunta? Kung hindi ka pa nakakatiyak ng patutunguhan mo ng iyong kaluluwa, pwede mo matiyak yan sa oras na ito. Pagtiwalaan mo si Kristo, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, sampalatayanan mo na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay, sabi ng Biblia, ayan ang Ebanghelyo. At kung yan itatanggapin at sasampalatayanan mo, ayan po yung kaligtasan. Kaya kung sa oras na ito, hindi mo pa sinasampalatayanan ang Panginoong Jesus sa iyong puso, pwede mo siyang sampalatayanan sa umaga nito. Kung ayan ang desisyon mo, kaibigan, sa mga bisita po namin, sa umagang ito, mahalaga po kayo sa Panginoon. Pwede may kasya ka na may pastor, nais ko pong
sampalatayanan si Kristo. Nais ko po ipagkatiwala kay Kristo ang aking buhay. Meron po ba sa mga bisita po namin ngayong umaga? Kung may it is a personal decision making sa ating Panginoon. Pinaghahari mo na ba ang Panginoon? Pinaghahari mo na ba si Kristo sa puso mo? Ang paghahari ng Diyos, ito po ay may kinalaman sa kaligtasan. Ito may kinalaman sa relasyon mo sa Panginoon Kristo. Sa mga kapatiran po natin, the message is very simple, mga kapatid. Pati ang kaligtasan, napakasimple. Sabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano yung born again dyan, Pastor? Hindi po yan pagpasok sa reliyon. Hindi yan yung umanig sa reliyon. Hindi po yan. Ang born again is to be born in the Spirit. Magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Yan po yung being a born again. Nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Ang kaligtasan ay napakasimple. Ganon din po ngayong umaga sa mga kapatiran po natin. First thing first, kung sa buhay po natin, hindi pa natin napaprioridad ang kingdom of God, ang pursuit of righteousness. Kailanman hindi mo makakamta ng pangako, ng provision ng Panginoong Jesucristo. Prerequisite yan. Prerequisite sa provision ng Diyos because He is the source. Prerequisite din ang righteousness sa harapan ng Panginoong Diyos. That is just a result of putting God first. Lahat ng gagawin mo ay magiging tama. Magiging guided ng Holy Spirit. Why? You put God first. At pag naging tama ang ginawa mo, ang Diyos kalulugan ka at ibibigay ang provision sa buhay mo. Gusto ba natin bigyan ng lugod ng Panginoon? Nais mong maranasan ang provision ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang kapangyarihan niya sa buhay niyo? Why don't you come to the Lord? The message is clear. Put God first. First things first, mga kapatid. So, pwede tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Sige po, lapit po tayo. Nais nyo maranasan ang provision ng Diyos sa inyong buhay. Sige po, lapit po tayo. The message is clear, mga kapatid. Kahit ang invitation, mga kapatid, ang invitation, ito ay pagtugon mo sa mensahe. Kinausap ka ba ng Diyos? Yung mensahe ba na napakinggan mo? Ay sinabi mo, Lord, salamat po. Lord, ako po yun. Lord, gusto kong pangawakan yung pangako mo na yan. Ayan po ang invitation, mga kapatid. And we're thankful to God. Sabi ni Jesus, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang mabigat na suliranin? Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Sabi niya, come unto me, and I will give you rest. Ano po yung rest niyan? Kapahingahan po yan ng kaluluwa. Ang kapahingahang pisikal, mamaya matulog ka lang, okay na. Pero yung kapahingahang spiritual kaluluwa, mahirap po yan. At sa Diyos mo lang po natin mararanasan. Pero kapag dinadala sa oras na ito, pwede po tayo lumapit, huwag po kayong mahihiya. Lapit po tayo sa Panginoon. At bilang inyong pastor, I will offer prayer for you. Hindi mo maisa-isa yan, yung problema mo na yan. Pero alam yan ng Panginoon. Ang importante, mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Lapit po tayo. Amen? Lapit po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Alright. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Pakutitingnan namin, Lord. Napaka-basic lang pala ng buhay. Napaka-simple lang pala. Unahin lang namin ng Diyos. Kahit si Haring Solomon, na-realize niya, he was permitted to live under the sun. Naranasan niyang mabuhay ng walang Panginoon. Pero he concluded, sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito naman talaga yung talagang nagiging komplikado sa buhay. Ano ba talagang dapat gawin? Ano ba talagang dapat i-prioridad? Sabi niya, hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. What do we mean by fear of God? It is all about your relationship with Him. It is all about your service for Him. Ayun lang, mga kapatid. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya minsan nagiging komplikado ang buhay, mga kapatid, kasi maaaring meron kang ginawang desisyon in the past na mali. Maaaring nagkamali tayo in the past, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya sa oras na ito, it is a time, kung may mga naging maliman tayong nakaraan, pwede natin ipatama sa Panginoon, kung pwede lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humingi ng tawad, kung may mga naging kakulangan man, pagkakamali,
na nagkaroon ako ng mga wrong priorities in life, I ask for forgiveness. Ito yung panahon na magsimula kang muli nakasama na po ang Panginoong Jesus. Ito po yun, makipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Lord, marami pong salamat sa gabi, sa umaga nito, Ama. Salamat po sa maliwanag na mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Salamat, Lord, dahil natutunan po namin i-prioridad ang Diyos sa buhay namin at maging simple ang buhay, Ama. Upang sa gayon, when the life is simple, pwede pa itong humaba, Ama. Noong unang panahon ng mga tao, maabot ng 900 years. Bakit? Napakasimple lang ng buhay nila. Bakit ngayon maiksi ang buhay? Kasi ang buhay ay ginagawa nating komplikado. Maging sa paglilingkod sa Diyos, nagiging complicated. Samantalang napakaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya muli, alam po namin ang salita mo, Ama, na sa isip ito, especially sa mga pusisipan ng mga tao, Lord God, and even sa mga mabubuting lupa, Ama, ay ito po ay magbubunga, Panginoong Diyos. Kaya muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito for dealing with us through your word. At salamat sa ginamit ng mga aral upang ipaabot ang mensahe. We give you back all the glory, all the praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, sige po, salamat. Marina po tayong makaupo. Are blessed. Amen. Amen. Napaka-basic and you were reminded by God, no? So tayo, kahit mga bata ngayon, komplikado na rin yung buhay, no? So talagang ang dami na rin nila po yung problema. Ngayon, baliktad na dati, ang hirap pagpalaki ng bata. Ngayon, komplikado na. Mahirap, yung mga bata nag-usap na eh. Ang hirap na magpalaki ng magulang. Baliktad na ngayon talaga. Things very complicated na mga batid. Pero thank God, ang Bible po ay hindi nagbabago. Amen? Unahin lang natin ng Diyos. Pagarihan lang natin kasi may takot tayo minsan. Kaya natatakot tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, we never experience God's provision pag hindi natin pinagtiwalaan ng Diyos sa buhay ko natin. Amen? So salamat, Pastor Ronald. So tayo po'y dadapos sa ating special offering for our Jewish missions, foreign local missions. Let's all stand. Okay? At tawagin ko po sa mga ministers. Brother Dave, please come and please lead us in our prayer for our special offering for Jewish missions. Okay? Let's pray po. Dakilang Diyos na makapanggit sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Sa napakagandang aming side, Lord God, na aming napakinggan ni Mara, Lord God. Kasi po makita po ng aming pasuko, Lord God, ang pasuko, Lord, nawa. Yung mga bagay nito, Lord God, na natutunan po namin, Lord God, ay may pamuhay po namin, Lord God. Especially, Lord God, na unahin, priority ka po namin sa mga buhay namin, Lord. Salamat po, Lord God, at nawa. Just rin po ang offering, Jewish foreign local missions, Lord God. Kasi po, ang mandato, Lord God, ay natak sa amin, Lord God. Seek and save the lost, Lord God. Lord, i-renew na, Lord. Yung mga biyaya, Lord God, mga aming nakamo, Lord God. Ibalik po namin, Lord God, sa inyo, Lord God. Kung sa ganun, Lord God, yung great missions, Lord God, ay matupad po namin, Lord God. So, kumuntitan po ng pagbabahagi, Lord God, sa mga missions po namin especially, Lord God, sa Israel, Lord God, ngayong bagay, Lord God. Kaya po namin ang pagpansin, Lord, kaya paano kami, Lord, mga missionaries po namin, Lord, ito po yung mag-provide po ng mga pangangailangan, Lord. Maraming salamat po sa aming offering, Lord, ikaw na po ang mag-bless po. Maraming salamat po. Pagpatawarin niyo po, Lord God, sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise God. Are you blessed? Amen? So, yung gawain po natin ay napaka-special po dito, no? Una, ito ay worship service. And then, pangalawa po ay magkakaroon po tayo ng turnover service this morning, no? Kaya, by God's grace, no, hanggang sa second sa ating balcony ay may makapatiran tayo from Macedonia Christian Faith kasi magkakaroon po tayo ng turnover service, no? Ibig sabihin nun, si Pastor Ronald Tutol po ay pastor po nila, Pastor Chris Gamba, doon po sa Muntinlupa. So, ngayon po ang mission sila Pastor Chris ay sa biyaya po ng Diyos, in behalf of Pastor Tutol ng kanilang simbahan, na i-turn over sa church natin yung mission na ito. Amen? So yun po mga kapatid, kaya maano tayo, kaya special ito. Ang tawag dito, very special. Amen? At hindi lang ito very special, kundi higit sa lahat, kasama natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating pagtitipon. Okay, amen? So yun po mga kapatid. At salamat din, nakasama natin ngayong umaga yung ating mga kapatiran, no? At from Krame, no? Kasama natin sila. Meron tayong mission sa Krame at meron din bisita from Antipolo. Yan, okay. So recognize muna natin yung ating mga kapatiran from Krame at si BJ at si Lani. Kasama rin po natin mga kapatiran. Tayo po kayo. Yan, ang ating mission sa Krame po. Tayo po. Yan, amen. Praise the Lord, no? So, salamat. Okay, salamat Imani. At meron po silang bisita po. At tayo bisita si Estela. Ma'am Estela, palapa po natin from Antipolo. Amen. Praise the Lord. No? So, salamat po ma'am. Welcome po kayo dito sa Hosanna Bible Baptist Church. Okay, so yun po, di ba maganda ba? Yung bisita mo, nakakay pa rin ng kapwa bisita. Amen? So, dapat ganun yung ating movement dito po sa ating church. No? So, yun po mga kapatid. Okay, so bago po yung ating second part ng ating gawain, no? Are we blessed? Amen? Amen. Tayo po'y pinagpala. Ako po'y blessed ng Panginoon. Salamat, Pastor Ronald, no? Sa mensahe na pinagkalog sa atin. Totoo naman talaga. Napakasimple lang naman. Amen? Minsan tayo nilang gumagawa ng komplikasyon. Okay? Kaya tayo naging komplikado po yung buhay. Ganun pa man, we're reminded by God. Okay? So yung provision, hindi mo kinakailangan problemahin yung provision. Amen? Ang problemahin natin, yung verse 1, priority, the kingdom of God. Amen? At yung kingdom of God, gawain niya ng Diyos. Yung gawain ng Diyos na sa langit ay nasa lupa sa pamagitan ng church. Amen? Kasi nangangaral tayo ng the gospel of the kingdom of God. Kaya putting God first, your relationship with God, with your relationship with your church, importante yung gawain ng Diyos mga kapatid. Huwag mong problemahin yung provision. Amen. Problemahin mo yung kaharian ng Diyos, yung relasyon mo sa Panginoon, yung responsibilidad mo sa Panginoon, sa church, ano pa? Problemahin mo rin yung pursuit of righteousness. Ibig sabihin, yung kingdom of God, it talks about your vertical relationship. Amen? Yung pursuit of righteousness, it speaks of what? Horizontal relationship. Kaya importante po yung both sides. At pag ginawa natin both sides, all of this, yung provision ng Diyos ay mararanasan po natin. Amen? So yun po mga kapatid. So we're thankful to God sa mensahero from Muntinlupa. Okay, at salamat sa Panginoon dahil tinugon niya po yung ating panalangin. Binigyan na tayo ng good weather. Amen? Kaya may request natin, Lord, give us a good weather. So maaga yung ating speaker. Alas 7 pa lang, nandito na. From Muntinlupa, mga kapatid. And I found out, nagmotor lang sila. Inisip nga ni Pastor, paano kung umulan? Kaya tama yung specific na prayer. Amen? So salamat, dinala ng Diyos yung ating tagapagsalita dito po sa ating church. And we are thankful to God that we are privileged of God to be of help and to be a blessing. Okay? So tayo po yung magkakaroon ng special offering. Amen? Para po sa ating tagapagsalita. If you upang ito ay maging blessing din po sa ating pangalan po. Okay? So Brother Nelson, please come and please lead us in our special offering para po sa ating speaker this morning. Dahil siya po ay ginamit ng Diyos para dalhin ang mensahe. At yung mensahe na mga kapatid, higit pa yan sa ibinibigay natin sa Panginoon. Higit pa ang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Kuya, pa-apply po natin yung mensahe pinaabot po sa atin. Nelson, please come. Salamat po, Pastor Ronald, at sa bawat po. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagdaling sa lahat ng lima. Maraming salamat po, Lord, sa pinagkalito sa amin, sa iyong altar. Na di man po kami karapat-dapat sa iyong banal na kanan. Habang biyaya mo lang po, Panginoon, ay kami po ay nabuhay. Maraming salamat po sa simpleng mensahe
ng lingkod Panginoon at maraming salamat po sa simpleng aral ng mensahe na kung saan si Kristo ay namatay nilibing at muling nabuhay at doon po ang tinatawag ng mabuting balita. Ito pa yung kalooban ng Panginoon na unahin natin ang kalooban ng Panginoon. Tayo po ay maging confident, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Even Apostle Paul says, for your fellowship and the gospel, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of our Lord Jesus Christ. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa fellowship na ito, Panginoon. Ito po ang aming puso, aming buhay, nayahandog po namin sa iyo. Turuan mo po kami, Panginoon. Turuan mo po kami manampalataya. Lubos na nakilala ka namin. Ito yung kinship, Panginoon. Maraming salamat po. At kayo din po sa Bless the Lord ang aming opening para sa aming tagapagsalita. Ang lahat kailangan namin sa pagkamas sa pangalan ng anak, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name we pray. Amen. Sontes. Okay, so salamat sa ating mahal na Panginoon. No? Salamat po sa mga Kapatiran Church sa patuloy na support sa gawain ng Panginoon sa Kristo. Okay, so dadako po tayo sa second part ng ating service this morning, which is our turnover ceremony. No? So I realize important ito. No? Ako po yung nagtuturo sa SAP, no? Sa 30 SAP, 24 SAP. No? Nakailang palit na po ng commanding officer. No? Na-witness ko po, no? Na papaano nagre-reshuffle yung mga opisyales. So bago umalis ang isang opisyal ay meron pong ceremony na ginagawa. So sabi ko, why not gawin natin din sa church? No, na kung saan kung ang secular world, no, ay ginagawa nila ng tama, no, yung mga bagay-bagay, why don't we do it in our church? And which is talagang ito naman talaga ang dapat natin gawin. Okay, so ngayong umaga po ay hilihan ko po si Pastor Chris Gamba to call the members of Macedonia Christian Faith Baptist Mission, and then pagkatapos po nun ay after presenting the mission ay tawag ko po si Pastor Ronald to formally turn over the mission work in Macedonia Christian Faith. Alam niyo po, hindi po biro, no? Hindi po biro po ang yung isang member lang na ipagkatiwala sa iyo ng isang pastor ay napakahirap po nun kasi kaluluwa. So how much more ang isang mission na already existing na mga kapatid. So ganun pa man ay umaasa po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Sa biyaya at awa po ng ating mahal na Panginoon. At ang lahat ng ito is for the furtherance of the gospel. So yun po mga kapatid. At wala akong competition sa gawain ng Diyos. Kasi isang lang naman ang kaharian eh. Okay, maliban lang kung mayroon pa panibagong kaharian. Wala po, isa lang ebanghelyo pinapangaral, isang pangalan lang, we are Baptist, we have the same Bible. So wala po, kumbaga ito po ay mas lalo po natin pinagtibay pa ang gawain at ministeryo. At anumang pong nasimulan
Macedonia Faith Bible Baptist Mission Church ay ito po ay ipagpapatuloy po at kasama na po yan sa gawain po na nasimulan po dyan po sa Caloocan. Okay, so tawagin ko po si Pastor Chris Gamba. Sige po mga kapatid sa mission po, punta po tayo dito. Nasa taas po nito po. So dito po tayo lahat, mga kapatid. Okay, so magandang tanghali po, no, umaga sa bawat isa mga kapatid dito po sa Hosanna Bible Baptist Church at sa kay Pastor Ronald, amen, na kung saan ay pastor po namin sa Macedonia Baptist Bible Church, Muntinlupa. At sa oras po na ito kami po ay lumalapit po sa gawain ito at nagpapasalamat sa ng Panginoon na kung saan ay lumapit po kay Pastor Ira patungkol po sa bagay na ito, and then kailangan itong ipanalangin, and nagagalak ang aking puso sapagkat nung ako'y lumapit sa aking pastor kay Pastor Ronald ay naging maayos po ang lahat, at ang nais naman po natin ay para po sa pagpapatuloy po ng Ebanghelyo, amen po, at pagpapalaganap ng kanya pong gawain. Actually po, wala pong naging kahit anumang problema sa amin ni Pastor Ronald at ng gawain po sa Muntinlupa. Ito po ay dahilan na kung saan patungkol po sa Jewish mission na mas lalo po natin inaano sa atin ng Panginoon na mas lalo natin maging partner sa Jewish mission na katulad po dito po sa Hosanna. And at the same time ay yung pong amin pong mapaglalaanan ng panahon bilang mission na amin pong mapupuntahan na gawain na katulad po ng ganitong lugar. And then sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan na nung kami po ay nasa Mindanao, doon po nakita po yung lahat ng mga bagay patungkol po sa mission, and na kung saan yung relationship sa sending church, no, na kung saan ay mahalaga pala yun kailangan para mas lumaganap yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, para mas maraming makakilala sa Panginoong Yesus. Napakahalaga pala ng bagay po na yun, na kung saan ang pananaw ko noon, no, independent, wala nang pakinamanan. So salamat na binigyan tayo ng linaw ng Panginoon patungkol sa bagay na yun. And then kami po na mga kapatiran po doon sa misyon ay nagpapasalamat din po sa buhay po ni Pastor Ira, na kung saan ay sa umpisa pa lang ay tinuring na rin kami parang ano talaga, no, anak, no, sa gawain ng Panginoon, kahit naman hindi talaga na galing kami po dito. And salamat po sa kanya. At ganyan din po kay Pastor Roland sa Macedonia, kay Pastor James Tarjo, no, na kung saan ay kumugkog din sa amin noon. So, salamat sa kanilang buhay kasi blessing po sila sa amin, at hindi nila kami itinuring na iba maging ng gawain po na ito. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, at we are praying na sa simula ngayon kami po ay talaga pong magpapatuloy sa gawain, and at the same time na kung saan ay papasakop sa gawain na kung saan ay amin pong katulad po ng ganito, Hosanna Bible Baptist Church, kung saan ay ilalaan din namin yung aming dedikasyon, no, at pagsuporta sa gawain po dito po sa Hosanna Bible Baptist Church.
sapagkat naniniwala po tayo na meron pong mandato po yung Panginoon sa pamagitan po ng banal na Espiritu na sa mga huling araw na kailangan nating magawa sa Kanya pong gawain. So, salamat po sa Panginoon sa Kanyang kabutihan at sa lahat po ng bagay na ito. So, salamat, Pastor Chris. Pastor Chris, ito po kayo. Kasama si Mrs. Tawagin ko po si Pastor Ronald Tutol to formally turn over this mission work. No? And we're thankful to God kay wala naman talagang question pagdating sa ministry and leadership Pastor Tutol po. And kaya nga ito po ay pamulat pagabay ba ng Espiritu sa buhay ni Pastor Chris Gamba and also for the future ministry. So, hindi ko alam, baka tawagin ko sa Israel. Amen? Spirit po mga kapatid. Kaya inalign lang yung kanyang panawagan sa Panginoon and Lord willing sa mga future na mangyayari po sa kanilang panawagan sa Panginoon. Pastor Ronald? Thank you so much po. Yes, on behalf of Macedonia Baptist Bible Church, nung pinag-usapan namin ito ni Pastor Chris, video call kami, and then sabi ko before we decide, alamin muna natin hanapin talagang kalooban ng Panginoon. We pray, and then of course ako as a pastor, hindi ako yung sole decision making sa church. So I need to consult sa church natin sa Macedonia. Though I am the pastor of the church, at the end of the day, it is my final say. But again, hindi natin ipagwawalang bahala yung decision making ng church. Because at the end, it's the church who authorized by the Lord. So I talked to the church and then binanggit ko yung content ng letter ni Pastor Chris, which is nabanggit na rin po niya about Jewish mission and the relationship with the mother church, everything else. Sabi ko sa church, hindi naman ito masama. May mga ganun lang talagang pangyayari at hindi naman kailangan na porque magkakaroon ng transition ay magiging magkakagalit ang bawat isa. So we have to do it the right way, God's way. And then I talked to Pastor Chris, sabi ko, mag-usap muna tayo. Sabi ko na si Pastor Aita, I want to see him personally and Pastor Chris para maayos yung transition natin. May pag-pray, makita namin ang isa, and alam mo yung walang barrier, Pastor Ronald, walang conflict, walang samaan ng loob, malungkot ako siyempre. The people of God na yung pagkatiwala sa atin, even for a short time. Pero kung ano man kasi ng Panginoon, what can we do but we just follow the Lord's will. At the end of the day, we will continue to support the ministry. We continue to support kung ano yung kakayaan ng church. And also, pray for the mission, for the success of the ministry. Sabi ko sa church, on our part, wala namang magbabago eh. Because we will continue to love these people. Mahal pa rin naman natin sila. Supportahan pa rin naman natin sila. So on our part, wala namang magbabago. Madagdagan lang dahil they will become the part of Hosanna Bible Baptist Church. So as the pastor or the representative of Macedonia Baptist Bible Church, I can vouch to Pastor Chris and Ma'am Nori and the rest of Macedonia Christian Faith, members of HPBC, mabubuting tao, mga mananampalataya po na ito. I can personally vouch for them. Pastor Chris has a good testimony and he's a friend. And I can personally, sabi ko, itataya ko pangalan ko kay Pastor Chris, kung meron man yun, meron akong pangalan talaga, itataya ko, these people are good people. And I'm happy na may malilipatan sila na church that they can serve the Lord more efficiently and effectively. So in that, I can rejoice in the Lord that I can endorse them to this church and also to Pastor Ayo.
So on behalf of MBBC Macedonia Baptist Bible Church, I will now officially endorse Macedonia Christian Faith and the rest of and Pastor Chris Gamba and Nong to be transferred in HBBC under the leadership of Pastor. Let's be the glory. Okay, so, salamat sa Panginoon. So, church yan, mga kapatid, pastor, ganito, simbolo lang na transfer, yung Bible na lang. Okay. So, tinatanggap natin, church, ang hamon and responsibility para po sa pangangalaga po ng iglesia ito. Say aloud, Amen. Amen. Praise the Lord. So, sa pangalan po ng Panginoong Yesus at ng iglesia nito, Pastor, we are humbled to be entrusted ng ministeryo po na mula po sa inyong leadership patungo po sa usana at sa tulong at biyaya ng Diyos in accordance to His will and purpose and plan. We'll do our best na yun nga po na maging mabuting magulang, amen? Mabuting sending church para po sa iglesia nito at hindi magtatagal, naniniwala po, then we organize as a church, amen? So yun po mga kapatid, at lahat po ng mga effort ay hindi po ito sayang. Lahat siya pinagkakalakip-lakip kasama po ng Macedonia Bible Baptist Church sa success o sa gagawin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Chris at sa buhay ng mga kapatiran nito. Amen? So praise the Lord, we are happy to the Lord and tayo po ay mananalangin para po ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ito. Okay, so Pastor, pwede mo mag-pray? Okay. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po Panginoon sa pangyayari po na ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. This is indeed a milestone sa buhay po ng bawat isa. Especially po Diyos sa church po na ito as they accept the responsibility to become the mother church of our mission work in Caloocan. Thank you so much, Lord. At the end of the day, it's all your work, O God. It's not a competition. It is not who is has better, who's better. You are better, O God. You're the best. So I pray, Lord, that you continue to guide this ministry. Continue, Lord, to fulfill the Great Commission. And continue, Lord, to share the word. Gayon din po, Panginoon, sa amin pong Caloocan mission under the ministry, under the leadership of Pastor Chris Gamba. Continue to guide him, O God, together with his family. Continue, Lord, to strengthen them, to continue to guide them, O Lord. At nawa po, Panginoon, whatever you decide for them, O God, and for the ministry, hoping, Lord, that ito po'y ma-attain or ma-reach ng ministry po na ito ngayon na they are now under the new leadership. And sa amin po from MBBC, Lord, although there's sadness in our heart, but Lord, this sadness is temporary. But your will will be done, O God. So thank you, Lord, for giving us wisdom, understanding. Thank you, Lord, for not allowing our emotion, our pride to rule in our hearts, but by carefully examining your word and considering what is really the right thing for the ministry. Because after all, what's important, Lord, is these people, the future of this mission work. And I know, Lord, that if this is the right move, oh God, then I know, Lord, that this is the best way for them, Lord. This is the proper way for our mission work. And in that, Lord, I am rejoicing. Lord, thank you for this moment. I know, Lord, ito'y dagdag na naman sa maturity ng bawat isa po sa atin. Thank you for the life of Pastor Ira, for Pastor Chris. Thank you, Lord, for allowing us to handle these things with peace, with wisdom, and with kindness in our hearts. Thank you, Lord. Thank you so much. And I know, Lord, our friendship will continue. And our partnership will just continue to become stronger and stronger. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Bless your people, oh God. This is my prayer. In Jesus' name, our Savior and Lord. Amen. Nakilang Diyos sa aming Ama,
the Bible says, "Unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end." Tunay nga ang kalulatian mo, Panginoon, sa iglesia ay nagmamanifest when the church is doing what is right in the sight of God, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, alam po namin na anumang pinagkasunduan sa lupa ay pinagkasunduan sa langit, anumang talian sa lupa ay tatalian sa langit, anumang pakalagan sa lupa ay makalagan sa langit, according to the word, ayon po sa inyong salita, na magiging lisyon ng iglesia nito. Panginoon, ikaw higit sa lahat, ang saksi namin, Ama, at ikaw po ang patuloy na pinaglilingkuran at ulo ng iglesia, Ama, at bilang inyong mga lingkod o God, pinagawa lang po namin kung anong tama at naayon sa inyong kalooban. Salamat po sa buhay po ni Pastor Ronald, tutol Panginoon, at alam po namin, Lord, na kung merong mga masasabi po namin na inalis ang Panginoon sa buhay na meron po masigit na pwedeng i-replace ang Diyos sa buhay po namin, Ama. It is a test of our faith to you, Panginoon. Kaya salamat po sa kanyang buhay, O God, sa po ng kanyang family. Higit sa lahat ang gawain po sa Macedonia Bible Baptist Church o Baptist Bible Church, Panginoon. Mas lalo mo itong palawigin, O God. Mas lalo mo itong i-bless, Panginoon, sa pamagitan po ng ministry and leadership sa buhay po ni Pastor Ronald Tutol, Panginoon. Thank you, Lord, sa kanyang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At sa aming namang part, O God, ay tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging mabuting katiwala ng ministry, Lord, na pinagkatiwala mo sa amin. At wala kaming pwedeng angkinin na pag-aari. Lahat ay pag-aari mo, Panginoong Diyos. Kami po'y mga katiwala mo lamang, Ama. Kaya salamat sa buhay ni Pastor Chris, Ma'am Doris, sa iglesia ito, at iyaan niyo po na patuloy nilang ipasakop ang kanilang sarili sa leadership ng Holy Spirit through your word and to the leadership of the pastor of this church, at kasama ng mga kapatiran ay sama-sama kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo na may katapatan, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyo to the Jew first and also Gentiles, O God. May name be glorified once again, O God, sa pamagitan ng aming ministeryo sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palapahan natin si Lord. Amen. To God be the glory. At ngayon po ay officially na po na member ang church na ito, ang mission na ito, or part ng Hosanna Bible Baptist Church po. Sa Diyos ang papuri. Amen? To God be all the glory po, mga kapatid. Okay, so salamat. Tayo po ay salamat po. Mga kapatid, kamayan po natin. I-welcome natin itong mga kapatiran po natin. Sige po, kamayan po natin. Kung nagkakayaan po kayo, magkapatid na po kayo. Amen? So yun po, kamayan po natin ang bawat isa. Amen. Okay, so salamat. Let us welcome our added members. Galing. Galing ng tapat. Tapat na school. Angat ako. Aray.
Amen. Are you blessed? Amen. To God be the glory po. Talagang ang Diyos po mabuti. Kaya nga talagang sabi ni Lord, anak, expand mo na yung church kasi may mga dadalhin na ako dito sa simbahan. Kaya ganun po yun. No? Kaya salamat sa Diyos. And please continue to pray and invite people. Amen. Malay mo yung i-invite mo, may invite pa yan. Malay nyo, in-invite mo, may bigyan pala ni Presidente. No? Na talin dito sa church. Amen? Ayaw nyo maniwala. Amen? Wala yung posible sa Diyos, mga kapatid. Kasi, ayan po yung Bible naman yan. Talagang yung mga alagad ay ginawa po nila yan. Okay? So, salamat sa Panginoon sa presence po ng bawat isa. Let's all stand up, please, as we sing the chorus of A Great Thou Art. And then, siguro, may time pa tayo, no? Sunday school, divided session. Mga men, ladies, young people. Mamayang 1:30, mga kapatid, meron tayong youth fellowship. Okay? So, and then 3 o'clock, siguro, combined worship na. Mamaya ulit. Pastors, okay lang ba? Meron pa kayo? Alright, sige po. Tayo po ay umawit ng chorus of How Great Thou Art. And then please do continue to pray this coming bukas po. May gawain po kila Pastor Mar, Pray for Israel at Soul Winning. And then Tuesday po yung aming flight ni Pastor Chris. Doon po sa Mindanao po, meron pong conference doon ng Jewish Missions. At Lord willing po, ipag-pray niyo po na maging successful po yung gawain po doon. Okay, let's sing the chorus of How Great Thou Art. Let's sing. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ito Manny, please lead us in closing prayer, please. Maraming mabagi Diyos, maraming po salamat sa iyong masalang biyaya. Awas sa bagay na patuloy mong pinalasasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapos ng gawain. Salamat sa iyong mensahe. Panginoon, salamat na tunay, Panginoon, na we have to take first kingdom of God that is righteousness and all these things shall be added. Salamat, Panginoon, sa iyong paggawa pagkilos sa puno bawat siya. Nawa ang iyong kalwatian ay patuloy na maranasan ng bawat isa habang kami nabubuhay. Mahalin sa pagdalangin. Amen. Mula sa aming Ama na sa langit, nagpahal po sa amin sa patubay ng Banal na Espiritu at sa masaganang biyaya na aming Panginoong Yesus, sa iyo po namin, aming Diyos Ama, aming Diyos Anak at Diyos Espiritu, maingat po na ibinabalik. For thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they were and were created. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba sa iyo, ang pagpupuri, pagpaparangal sa dakilang pangalan, Ama, at sa pamagitan din po ng kamay ng inyong abang lingkod, igawan niyo po yung basbas, pagpapala, pag-iingat, proteksyon, pangulat, pagabay sa buong linggong ito, Panginoon, para po sa lahat ng mga kapatiran, para po sa lahat po ng mga dumalogan, upang sa gayon, O God, ay patuloy rin po kami makapagbalik ng papuring parangal sa dakilang pangalan at makapagpanalangin this coming Wednesday hanggang Sunday, O God, upang may pagpatuloy namin ministeryo po na pinagkatiwala mo sa amin. Muli, Panginoon Jesus, we give you back all the glory, all the praises to our only Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both time forever. God's people said, Amen and Amen. Palapalan din si Lord, Amen. So God bless, to God be the glory. At salamat po sa Panginoon. Kabayan po natin yung ating speaker, Amen. So pasalamatan po natin siya at ang bawat isa po. Okay, so God bless mga kapatid.